Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong magmamagandang collegiate Cads nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. At para nga po sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa Sandamakmaka na sponsors ng TVJ. Kaya naman tayo na taga-suporta po. And of course, kaming mga TVJ defenders talaga nagpapasalamat po sa lahat ng mga sponsors ng TVJ. And of course, sa biyaya pong natatanggap ng Itbulaga ng TVJ, kagaya na lamang po ng natanggap nilang award kamakailan lang. Anyway, bago nga po natin simulan ang atin pong balitaan sa gabing ito, nais ko po muna humingi ng pasensya sa mga nakikinig sa atin ngayon dahil yung boses natin ay hindi pa rin maayos. Medyo makati yung atin lalamunan, no? So, pasensya na lamang din guys kung minsan wala rin po tayong nagiging update. Naku, napakarami ko ng utang sa inyo, mga Kadarikads. O yan, bago tayo magdrama, eto na nga Kadarikads, simulan natin ang ating balita at unahin nating pag-usapan ang tungkol lang nga po dito sa naging usap-usapan nga po ng mga Kadarikads patungkol sa isang post na kung saan ay inano po doon, sinawalat po doon yung ginawa di umano nitong si Kailin Alcantara na pagpigil kay Miss Connie Reyes sa pasalamatan ng Itbulaga at TVJ. So, hindi po nagustuhan ng mga Kads nang mabalitaan nila ito at nung mapanood po ang video na meron nga pong nangyari na pagsingit po ng banggitin na ni Miss Connie Reyes ang TVJ at ang Itbulaga. So, narito po ang ilan sa naging komento ng ating mga Kads. Sabi dito ni Joseph Velasco, kukuha kayo ng guest tapos ganyan na gagawin ninyo. Dapat taga Mars kinuha nyong guest para wala kayong problema. Respeto naman sana. Yan ang sabi ni Alejandro na wala daw respeto mga ibang artista. So ayun na nga, bilang guest nila yan, sana hindi daw po binastos kasi guest yun eh. And ang Itbulaga naman nagtagal po. And actually dito nga po sila mas matagal sa GMA Network. So pwede rin kahit hindi siguro taga Mars yung kunin. Yung mga hindi na lamang po naging parte ng Itbulaga. Ang kunin nila pong guest para wala pong problema. Para walang sabit at hindi po sila nangangamba na hindi banggitin ng Itbulaga. Marami po kasing naniniwala na Kads na sinadya na nautusan ang mga host na i-interrupt, mag-change topic para hindi na po pag-usapan pa ang EP. So, kayo ba? Anong palagay ninyo? Sabi naman dito ni Putput, it's unethical doing that to Miss Connie Reyes or Miss Connie and TVJ. To think she was welcomed by TVJ whenever she has guesting in EB before. So, ayun na nga. Si Kailin daw po kasi parang hindi tumapak sa Itbulaga. So, ito yung pinuputak po ngayon ng mga Kads bilang naging parte din si Kailin ng EB. Pero po pwede ring naipit lang din sa sitwasyon itong si Kailin Alcantara kung nautusan man nga. Kasi at the end of the day, yung Itbulaga wala na sa 7. Saan po ba siya nakakontrata? 'Di ba sa Channel 7? So kung totoo man, sana yung GMA, yun lang, wag po sana maging ganon ka-bitter para pagbawalan po ang mga artist. Kasi meron nga po naiipit sa sitwasyon. Like, yung mga naging parte ng Itbulaga, then kagaya ni Alden Richards, 'di ba? Naipit po sa sitwasyon. Sabi naman dito ni Catherine Aquino, parang hindi siya tinanggap noon sa Itbulaga para mag-host. Kahit di naman need ng TVJ dahil sa GMA at tape agreement. Kaya nakikita siya sa Itbulaga. Pero since basto siya,
tama lang na ayawan siya ni Carmina maging manugang. Actually, hindi ko tuloy alam yung magiging reaction ko dito. Naaawa ako na natatawa. Naaawa ako kasi nadadamay po Kadavericals yung personal na buhay niya ngayon dahil sa insidente pong ito. Natatawa dahil ang dami pong komento about nga po kay Carmina na parang bagay daw kay Kaylin ang magkaroon ng isang manugang ay isang biyanan kagaya ni Carmina. And eto nga daw parang tama lang daw na iniwan siya ni Carmina dahil naman sa ugali daw. So ayun, nape-personal na itong si Kaylin Alcantara. Dahil sa issue na ito na hindi naman dapat. Sana pangaralan na lang na sana wag ganon. Naging parte ka ng EB. I just hope tayo din mga Kadavericals no, matuto po tayong wag masyadong mamersonal. Ayoko kasing lamunin tayo o di kaya ay mahawaan tayo ng pagiging masyadong pong toxic ng mga bashers. So sana ay mailayo po natin ang sarili natin sa kanila. Tama na yung masupalpal sila na mali yung ginawa nila. Samantala sabi naman dito ni Choi L. Gonzalez, lahat ng mga invited na mga kapatid sa mga bahay nila malaya silang banggitin at pasalamatan ng ibang networks at mga taong gusto nilang banggitin. Pero mga kapuso, sobrang selfish para banggitin ng ibang networks at mga taong taga-ibang networks. Na-orient na ang mga opisyales ng GMA ang mga talents na lahat ng guest ay di allow makahayag o makabanggit ng ibang networks at pangalan ng taga-ibang networks. And hindi naman kasi magkaaway, 'di ba? Ang TVJ at ang GMA network. Kaya nga patuloy pa ring umiere itong si bossing sa GMA network Yun din ang sabi ni Miss Annette na hindi naman GMA ang iniwan ng TVJ kundi yung producer lang nila na Tape Inc. So, bakit kailangan na magkaroon ng conflict na ganito? Pinasalamatan lang naman, di ba? Hindi naman po pinopromote ang Itbulaga at ang TVJ. Nagtanong sila ano yung mga pinagdaanan na niya sa loob po ng 50 years. Yun yung nagkataon. And naging parte naman po ng GMA7 ang Itbulaga, di ba? Anyway, ngayon naman, pag-usapan nga po natin ang patungkol nga po dito sa commercials and advertisers ng Itbulaga. Talagang lately, talaga nag-uumapaw po Kadavericals ang commercials natin. May nababasa nga po ako ng mga post na ang tagal daw ng commercials ng Itbulaga. So, yung iba siguro naiinip, pero para sa akin, okay lang yon. At least alam ko na marami pong sponsors ang TVJ. So, sabi nga dito, ang haba ng commercials, tagal bumalik. #Itbulaga. So, ayan ang patunay na nag-uumapaw at overloaded po ang ating commercials, guys. And hindi po naapektuhan ang kita po ng TVJ. Sabi pa nga po dito, inyo na ang ratings sa Itbulaga. Ang daming sponsors. So, yun naman ang importante talaga guys sa business. So, hanggat nandyan po ang sponsors ng TVJ, hindi po yan na magsasara. Hanggat meron pong nagtitiwala po na advertisers. Kita naman natin sa padagdag pa nga po ng sa padagdag ang advertisers ng Itbulaga. Natunayan nga niyan ang Sugod Bahay mga kapatid. Nasa 11 na ang sponsors. Nariyan ang Palawan Express Pera Padala. Nandyan din po ang TNT na kung saan na dati-rati kaunti lang po ang sponsors ng Sugod Bahay pero ngayon nag-uumapaw. Nandyan po ang Pure Gold, of course ang Hanabishi na since day 1 nandyan po. And ang Grain Smart, ang Idol Cheese Dog from CDO. Sponsors din po ng Sugod Bahay ang Efficacent Relaxant Oil, CDO Ulam Burger. And ito nga po, bagong-bago lamang po na advertiser ng TVJ, ang Move It. And pinakabago, Birch Tree Fortified. And ang Palmolive na kung saan si Atasha Mulak nga po
ang kanilang endorser. So, total po lahat ng pinamimigay po na sponsors ng TVJ sa Sugod Bahay ay nasa 11. 11 sponsors sa Sugod Bahay pa lamang po yan. Meron pa pong iba, kagaya ng Bingo Plus, sa Gimme 5, Chooks to Go, meron din pong Lactum, McDonald's, Nor, at marami pa pong iba. So, sa padagdag, ang advertisers ng TVJ. And looking forward po tayo sa marami pang advertisers ng Itbulaga. Meron pa nga pong casino alcohol, di ba? So, kayo po ba guys, ano ang inyong masisaya patungkol po dito? Pa-comment na nga lang po dyan sa baba na inyong mga reaksyon at salubin hinggil sa update natin ngayong araw. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat!